So, dapat po, kung gusto niya mag-survive at gusto niyang bawiin pa ang pagtitiwala ng mamamayan, gawin niya na ang pagpapaaresto kay Saldico. Gawin niya na rin ang pagpapaimbestiga at pag-file ng kaso sa kanila kasama si Martin Romualdez. At pati na rin po ang iba pang matataas na opisyal ng Kongreso noon, ngunit wala pong nakikitang doon papunta si Marcos. In fact, ang tagapagtabon-tabon niya ngayon si Tito Soto at si Ping Lacson. At dito sa Kongreso din, ganon din ang ginagawa nila Garin, nila Bujidi dyan, kanilang inaariglo na kumalma ang tao at hindi na magprotesta, kaya nila kunwa-kunwari nahabol nila si Saldico at kunwa-kunwarian may mga isinampang kaso. Tinuturo na isa sa mga principal executioners, tirador ni Marcos at ni Romualdez pagdating sa pagkakatay ng pundo at pagsindikato sa Kabanang Bayan na umabot sa mahigit 1 trilyon na pesos, no, ang nawala sa flood control pa lang na mga proyekto na sinindikato nila Saldico, nila Marcos at nila Romualdez. Ang sabi ni Saldico, kung pipilitin nyo kung uuwi habang ako'y nagpapagaling pa daw, nagsasakit-sakitan lang yata itong kulukoy na to, no? Palayasin si Marcos at palayasin si Romualdez, arestuhin sila Saldico kasama sila Marcos at Romualdez at sila ay papanagutin sa kamay ng batas at hustisya ng mamamayan. Yan ang dapat gawin. Sa araw na ito po ay susundan natin itong mahalagang development na posibleng ipaaresto na si Saldico. Isa ito sa controversial at central figures sa pandarambong at iskandalusong trilyon pesos na mga nawala na pondo sa Kabanang Bayan. Bata-bata po ito ni Romualdez at ni Marcos bago ito tumakas sa Estados Unidos. We have received information na by Monday ngayon o kaya bukas ay ikakansila na ang travel authority ni Saldico. At kapag kinansila po ang kanyang travel authority na in-issue ng Kongreso ng si Martin Romualdez pa ang Speaker of the House, ay magiging awol siya, absent without official leave. At kapag hindi po siya bumalik in a certain period of time, like for example, isang buwan, 30 days, ay pwede po siyang tanggalin sa roster ng mga aktibong miyembro ng House of Representatives, no? Kagaya ng nangyari po kay Congressman Arnie Teves. Tinanggal po siya sa pagiging kongresista by way of the Ethics Committee complaint, including itong pagiging absent without official leave niya. Nag-awol siya dahil kinansila din po ang kanyang travel authority. Sa kasagsagan ng kanyang kinasasangkutan na kontrobersiya hinggil po sa massacre na nangyari doon sa bahay ni the late Governor Ruel Digamo, kung saan po 12 yata ang patay at mahigit po 10 ang sugatan, no? Na itinuturo na ang mastermind ay si Arnie Teves, no? So tumakas po siya sa Amerika and then later on nagtago siya sa Timor-Leste. Ang pagkakansila sa kanyang travel authority made it possible for the House of Representatives to remove him by way of technical grounds, no? Dahil hindi na nga siya nakakatugon sa kanyang tungkulin bilang aktibong miyembro ng House of Representatives. And the rest is history na. Kaya nga napabalik din siya dito sa Pilipinas. Ngayon, itong si Saldico, mga kababayan, ay we have received information na pagkatapos po na ilabas ang cancellation of his travel authority sa pamunuan ngayon ng bagong naitalaga bilang Speaker of the House na si Speaker Bujidi, after 15 days maximum ay pwede nang ipataw sa kanya ang disciplinary action proceedings at the House Ethics Committee. Ayun. Pero nagmagaling at nagmayabang pa itong hambog na si Saldico, no? Itong itinuturo na isa sa mga principal executioners, tirador ni Marcos at ni Romualdez pagdating sa pagkakatay ng pundo at pagsindikato sa Kabanang Bayan
na umabot sa mahigit 1 trilyon na pesos, no, ang nawala sa flood control pa lang, na mga proyekto na sinindikato nila Saldico, nila Marcos at nila Romualdez. Ang sabi ni Saldico, kung pipilitin nyo kung uuwi, habang ako'y nagpapagaling pa daw, nagsasakit-sakitan lang yata itong kulukoy na to, no? Nag-post itong si Saldico sa kanyang social media, sa Facebook. Sabi niya, yung travel authority, pwede lang yan mag-take effect sa isang congressman. So kung i-cancel nyo yan at ako ay mag-resign bilang congressman, paano nyo ako mapapauwi? Nakalimutan niya na pwede siyang ipaaresto ng gobyerno ng Pilipinas. Iyan ay kung seryoso at may bayag at paninindigan si Marcos by way of coordinating sa Interpol at pati na rin po sa authorities ng Estados Unidos, including ang Federal Bureau of Investigation. So Saldico can be brought back to the country. Pwede po siyang mapabalik at pwede po siyang magkaroon ng arrest order, lalo na kung isampa ang kaso sa korte. At siya po ay pwedeng arestuhin either by way of extradition o kaya coordination sa US government kung gagawin ng seryoso ni Marcos. So itong pagmamayabang at paghahambog ni Saldico, ito po ay ginagawa niya dahil alam niyang walang bayag at walang paninindigan si Marcos at si Romualdez, na hindi nila kayang gawin ang sapilitan na dalhin sa hustisya at katarungan itong kagaya ng mga itinuturong sangkot na kriminal sa pandarambong sa Kabanang Bayan, itong hambog at kulukoy na si Saldico. Ibig sabihin po, hindi gagawin ni Saldico yan kung may pagkatakot siya na kayang gawin at panindigan ni Marcos at nila Romualdez ang kanilang sinasabi. But alam po natin na si Saldico ay nasa inner circle mismo ni Martin Romualdez kung papaano nila ginawa ang pangsindikato, ang pandarambong sa pundo ng bayan by way of the illegal congressional insertions, mga kasindikatuhan sa small committee at pati sa buy scam. Nakasabwat ang ilang mga senador na ang isang itinuturo dito sa General Appropriations Act 2025, nakasabwat ni Saldico at nila Romualdez ay si Senator Grace Poe, na ngayon ay patay malisya lang siya, no? Malinaw na may pinanghahawakan po si Saldico na mabigat na mga revelations na pwedeng magdiin at talagang ilantad at ilahad niya ang malawak na involvement ni Marcos, ni Romualdez, at ng mga kasabwat niya mga kongresista at iba pang mga senador na alam niya na kinabang sa kanilang ginawang krimen at sindikato ng pandarambong at pagnanakaw sa Kabanang Bayan. Yan ang katotohanan kung bakit malakas ang loob niya, mga kababayan, nitong si Saldico. Siguro, kung isisiwalat niya, paano niya hinati-hati, no, ang mga pundo, like for example, itong revelation sa kanya ni Congressman Toby Chanco that Saldico became the overlord. Siya po ang nagkukumpas, nagtatakda kung paano niya imaniobra ang 13 billion pesos na illegal insertions. Walang nagawa po ang mga kongresista na sasabihin ni Saldico, naglagay ako dyan ng 800 million, akin yan, bibigyan na lang kita ng share mo sa SOP. Pero ako magpapatupad yan. Several districts ng mga ilang kongresista nagugulat na lang. Mayroong 1.2 billion, may 800 million na ang nag-insert si Saldico. Wala po ito sa National Expenditures Program. Pero nagagawa ni Saldico na palusutin sapagkat konsentido at suportado ni Romualdez at alam niya na maipapalusot pagdating sa General Appropriations Act pipirmahan ni Marcos. At malamang totoo nga ang naririnig natin na si Saldico ang nagpapasiguro na ang weekly share nila Marcos at Lisa Araneta sa lahat ng kasindikatuhan sa pagnanakaw sa mga infrastructure projects, hindi lamang po dito sa flood control projects na sumambulat ang mga mahigit 1 trilyon pesos
na dinambong nila Saldico, Martin Romualdez at nila Marcos, marami pa po na mga kontrata at mga proyekto na ang tirador at matador ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos ay si Saldico. So kung ituturo niya ito ang buong trail and spectrum of the criminal operations, malamang po si Marcos at si Romualdez ay sasablay din. Kaya, kung mapapansin nyo, they are giving kid gloves treatment, no? Parang bata na, sige lang, Saldico, dyan ka lang, kunwarian ay bibirahin ka namin. Pero malaki po ang possibility na kapag lumala ito at ipinasampa ang kasong kriminal, which are non-bailable yan, ano? Yan po ay plunder. Si Saldico po ay pwedeng maaresto sa Estados Unidos, even without extradition treaty, sapagkat siya po ay hindi American citizen, tourist lang po siya. So ang kanyang pagiging turista doon, maximum yan 6 months. Kung noong June siya tumakas or July, ibig sabihin po, by December nitong taon, maximum ay magiging illegal alien na si Saldico doon sa Estados Unidos. Madali na po ang pagkuha sa kanya, even without filing of cases immediately. Pero napakalabo naman na sa loob ng 6 na buwan, hindi pa makapagsampa ng kaso itong gobyerno ni Marcos, kasama sa pagsasampa sa kaso laban kay Romualdez, kina Dong Gonzales, kina Dalipi na to, maraming involved na mga tauhan ni Romualdez at bata-bata din ni Marcos, no? So hindi totoo na hindi siya pwedeng arestuhin. Saldico can be arrested. So ang mangyayari niyan, posibleng tumakas ito sa lugar na wala tayong extradition treaty at doon siya magtatago. Kaya nga may mga properties daw ito sila sa Spain, sa Soto Grande, kasama si Marcos at si Romualdez. Baka ikanta, ituga ni Saldico yon, ano? May kalalagyan dyan si Marcos. Kaya kung si Saldico po ay ipitin ng tunutudo ni Marcos at ni Romualdez, marami siyang itutuga. Magkano, ano-ano ang mga ibinigay na mga share ni Saldico sa mga kagaya ni Marcos at Romualdez at sa mga kasabwat nila. Kung itutuga niya lahat ito. Kaya hindi dapat mamatay kaagad si Saldico. Later na. Kailangan tumuga muna siya. Ano ang extent, ano ang degree ng mga pakinabang nila Marcos at Romualdez dito sa kaganapan na ito ng pinakamalaking iskandalo ng pandarambong na nabuking ng taong bayan. Ayan. So, itong tapang-tapangan na ginagawa, mga kababayan, ni Saldico, pagpapakita ito that he is so confident na si Marcos at si Romualdez ay hindi siya kayang pigain at ipitin ng todo-todo sapagkat pwede niyang ipasambulat ang maraming iskandalo na hawak niya laban kay Marcos at kay Romualdez at sa buong spectrum of the syndicate, the criminal syndicate operations of plunder. Ayan. Kaya, naghihinay-hinay din po sila Martin Romualdez kung papaano nila i-handle itong si Saldico at ang mga kagaya niya. Ngayon, todo depensa itong sila Janet Dingbak Queen Garin, itong sila Puno, no? Si Rico Puno. Ay, hindi, singer pala yun si Rico Puno. Itong si Puno na anong first name ng Kolokoy na to, tumanda na lang ito sa politika, walang pinagkatandaan sa pagkatao niya, representing Antipolo City, itong si Puno, no? At pati itong mga alipores ni Martin Romualdez, todo depensa na inosente daw at wala daw pananagutan at hindi involved si Romualdez, no, sa mga naganap na ito. Parang kapareho lang din sa mga komunistang terorista na ang inatake nila si Sara Duterte at si Digong Duterte. Pero hindi nila inaatake si Marcos at si Romualdez sa mga parali-rali at parayot-rayot nila. Ganon din ito ang grupo ni Boy Ngiwi at ni Hontiveros na akbayan. Ayaw nila na si Marcos ay mag-resign o kaya tuligsain sila ni Romualdez sapagkat si Sara Duterte daw ang makikinabang. Ano ngayon?
Yan ang nakalagay sa saligang batas. That the Vice President can be the successor and must be the successor to the President. Kapag ang Presidente ay nag-resign, namatay, lumaya sa poder. So, itong mga grupong ito kahapon ay niloko at nilinlang nila ang mga mamamayan. Pero hindi po sila nagtagumpay sapagkat alam na at tanggap na ng taong bayan ang katotohanan na ang punong kriminal bilang mastermind sa pagkakaroon nitong scandal of the century na pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan ay hindi lamang sila Saldico at mga contractors at mga taga-DPWH na mga sindikato at kriminal ang involved. Si Marcos mismo at si Romualdez. Kaya no amount of cover-up, no amount of deception, of pretending to have riot, attacking Malacanang, kunwari, ang makakapigil, pati itong pamisa-misa ng simbahan katolika, ang kanilang mga diskarte na ang tuliksain natin ang korupsyon lang, ang kultura ng korupsyon. Huwag tayong sumigaw ng Marcos resign. Huwag tayong sumigaw ng singilin, papanagutin si Marcos at Romualdez. Di mga kulukoy, sapagkat how can you have the position of accountability demand if you cannot identify sino ang may pananagutan? Di po ba? So, malinaw na pinunduhan sila ni Marcos at nila Romualdez para magkaroon ng kaguluhan, kalituhan sa pangpolitikang kalagayan ng ating bansa. At we have received information aside na pwedeng aristuhin si Saldico at gamitin ito laban sa kanya, ngunit nagdadahan-dahan at naghihinay-hinay si Marcos at Romualdez sapagkat baka ituga at isiwalat at ibunyag ni Saldico ang lahat-lahat. Si Martin Romualdez ngayon ay paalis na rin pala ng bansa. At wala na po ang kanyang mga paper trail, nililinis na nila. Ang mga malamang sa foreign offshore accounts na ito lahat. Kasi mahirap po habulin at i-freeze order ang mga foreign offshore accounts, no? Ibig sabihin doon mo diniposito sa Switzerland o kaya sa Germany, sa Belgium, mga bansa na mahirap ka magkaroon kaagad ng cooperation for investigation and prosecution on crimes involving financial and economic sabotage. So, sa Europe po ang atras ng mga accounts nila kasi pag sa Estados Unidos, mahihirapan po sila. Pwede ito magkaroon ng freeze order, kagaya ng nangyari sa mga nakaw na kayamanan ng pamilya Marcoses. Okay? So, we have verified information na pati ang asawa ni Martin Romualdez na si Yeda Romualdez ay magre-resign na rin daw po bilang Committee on Accounts chairperson sapagkat dyan dumadaan po ang mga pera. Parang treasurer in-house ang posisyon ng chairperson Committee on Accounts. Dyan po ang mga rilisal. Every month may tag 1 million allowance. Every now and then pwede kang kumuha ng cash advance. Dyan ka dumadaan kay Yeda Romualdez. Asawa po yan ni Martin Romualdez, no? At pinalusot niyang makaupo maliban sa anak niya. So, may plano na tumakas at lumaya sila, pati ang kanyang anak posibleng mag-leave na rin of absence at mukhang magtatago na sa Europa. At mayroon po silang 2 villa, according to reliable information, mga villa, malalaking mansyon ito, doon sa Soto Grande sa Spain. Ang bawat isa, pati si Marcos mayroon din doon at si Lisa, nagkakahalaga on the average ng mga hindi po bababa sa mga $5 million. So kung $5 million to $10 million, that's almost between 300 million pesos to 500 million pesos. Yan po ang halaga ng villa nila, no? Nila Martin Romualdez according to reliable information na nakukuha ni Ka Eric. So ang pagtakas na ito nila Martin Romualdez ng asawa niya na si Yeda at ng kanilang anak din na nasa party list pa ay pagpapakita ito na talagang gusto nilang iwasan ang kanilang kriminal na pananagutan sa pagkakaroon nitong pagsambulat ng iskandalo ng pandarambong at korupsyon.
na walang ibang nagmaniobra at nagmastermind nito. Si Martin Romualdez at si Marcos, at ang kanilang berdugo at executioner sa katayan ng pondo at mga iligal na pagmaniobra sa loob ng budget, itong kagaya nila Saldico, nila Dong Gonzales, na ngayon ay nagtatago na rin, mga kababayan. Kaya hindi natin makukuha ang hustisya at ang pananagutan at pagpaparusa at pagbawi ng mga ninakaw nila na kayamanan nila Saldico, Dong Gonzales, Martin Romualdez at nila Marcos hanggang nandyan pa si Marcos sa poder. Sapagkat gagamitin niya ang kanyang pundo, kapangyarihan at kayamanan at puwersa, pati po ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para pagtakpan ang kanyang criminal trails of the real involvement as a mastermind and orchestrator sa pagbabalik ng pandarambong. Walang iba kundi si Marcos. Hanggat nasa poder at kapangyarihan sila, ay hindi po natin maipapatupad ang pag-file ng kaso at pagpaparusa sa kanila, pagpapakulong, at pati na po ang pagbawi ng mga ninakaw nilang kayamanan. We cannot start the initiation of justice and the initiation of reforms upang maging matino at maayos ang ating gobyerno at mawala ang mga sakim, gahaman at ganid ng mga magnanakaw sa Kongreso, sa buong gobyerno, pababa po ang mga sindikato ng mga kontraktor na ito, baliwala po ang lahat ng ito ng ating paghihirap sa mga rally at mga paninindigan na ito kung hindi po tayo magtatagumpay na mapapalayas sa poder at kapangyarihan bilang presidente itong si Marcos. Pero ang maganda po sa nangyayari ngayon, hindi na mapipigilan at mababawi pa ni Marcos ang katotohanan na alam at tanggap ng tao ngayon ang katotohanan na ang punong arkitekto at ang may sentral na pananagutan sa krimen ng pandarambong at pagnanakaw, itong kagaya ng mahigit 1 trilyon pesos na mga dinambong at ninakaw sa pundo ng bayan, dyan po sa mga flood control projects and many more will be exposed in the days to come. Tanggap na po at alam ng taong bayan na si Marcos ang dapat singilin at sila Romualdez. And then the rest, mga tauhan lang nila ito. Hahabulin natin sila. At matter of time, itong mga pagkukunwa-kunwari ang rally na ginagawa ng mga komunistang terorista, ng mga hilaw na komunista ni Ontiveros, itong mga sumbi ni Laila de Lima, at ang simbahan katolika at mga grupong nalilito at naililigaw nila na huwag sumigaw at manindigan upang singilin ang kriminal na pananagutan ni Marcos at Romualdez. Matter of time lang po yan. Lalamunin sila ng taong bayan. At kapag dumagsa po ang galit ng mga mamamayan at hindi na mapipigilan yan, I believe the Armed Forces of the Philippines, no matter how several times, General Bronner, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, and even si Gibo Teodoro, ang Secretary of National Defense, si Boy Malta, kasi may passport ito ng at citizenship ng Malta, bansang Malta, upang tumakas din siya kapag nagkagulo ang Pilipinas. Itong si Gibo Teodoro at si General Bronner, they cannot prevent the organization and leaders na matitino ng Armed Forces of the Philippines upang manawagan ng withdrawal of support from Marcos. Should there will be a time na ang antas at lawak ng pagkilos ng mga mamamayan sa mapayapang pamamaraan ngunit tuloy-tuloy na mananawagan sa pagpapalaya sa poder kay Marcos, hindi na po yan mapipigilan ni General Bronner at pati ni Gibo Teodoro at nila John Vic Rimulya, nila Boying Rimulya. They cannot prevent that anymore. Even itong mga binabayaran at inoorganisang rally ni Marcos para i-depensa at pagtakpan siya at iligaw at ilihis ang pagkilos ng mamamayan, all of this will amount to nothing when the people in due time, in the days to come, ay maninindigan upang singilin at pagbayarin po ang gobyerno ni Marcos. So, dapat po, kung gusto niya mag-survive at gusto niyang bawiin pa ang pagtitiwala ng mamamayan, gawin niya na ang pagpapaaresto kay Saldico.
gawin niya na rin ang pagpapaimbestiga at pag-file ng kaso sa kanila kasama si Martin Romualdez. At pati na rin po ang iba pang matataas na opisyal ng Kongreso noon, ngunit wala pong nakikitang doon papunta si Marcos. In fact, ang tagapagtabon-tabon niya ngayon si Tito Soto at si Ping Lacson. At dito sa Kongreso din, ganon din ang ginagawa nila Garin, nila Bujidi dyan, kanilang inaariglo na kumalma ang tao at hindi na magprotesta, kaya nila kunwa-kunwari nahabol nila si Saldico at kunwa-kunwarian may mga isinampang kaso. But the real and decisive actions hindi po ginagawa ni Marcos. Kagaya po ng pag-utos sa Department of Justice, sa Anti-Money Laundering Council, sa National Bureau of Investigation, at pati na sa National Intelligence Coordinating Agency na isampa na ang kaso laban kay Martin Romualdez, kay Dalipi, kay Dong Gonzales, dito kay Saldico, at pati kay Bunuan at iba pang involved. Mga sapsap at mga butete lang po ang hinahabol ngayon nila Marcos. Sapagkat babalik at babalik sa kanya ang pananagutan. Walang ibang mananagot nito kundi si Marcos. Ang panawagan ng taong bayan, palayasin si Marcos at palayasin si Romualdez, arestuhin sila Saldico kasama sila Marcos at Romualdez at sila ay papanagutin sa kamay ng batas at hustisya ng mamamayan. Yan ang dapat gawin. Kaya magbabalik po si Ka Eric muli. Don't forget suportahan po natin at i-promote ang videos at channel na ito sapagkat kayo po ang magpapalaganap ng katotohanan. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at pagtangkilit at pagsuporta sa Ka Eric Celis YouTube channel. I will update you every now and then, and we will have our regular discussion issues na mga 25 minutes ay okay na tayo, and then mag-upload tayo ulit ng panibagong mga video discussion inputs. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino.